Hey guys, welcome back to the channel. So this is part 2 of our maintenance cost comparison. Yung part 1, kinumpare natin yung Toyota Fortuner and the BYD Sea Lion 6. The main purpose there, or the main topic there was yung comparison ng maintenance ng isang diesel at ng isang plug-in hybrid. Alright, so may mga nag-comment, what if full EV naman daw or yung BEV? So, meron tayong subscriber, pinadalan tayo ng PMS record ng kanyang BYD Atto 3. Before we proceed, shout out muna kay Sir Cloud. He is the owner of a BYD Atto 3 na bili niya sa BYD BGC in June 2024. So, comparing diesel, plug-in hybrid, and BEV or full EV. Alright? So, ang goal natin dito is makita nyo ang pinagkaiba nila pagdating sa maintenance requirements. Alright? So, hindi ito usapang laki ng sasakyan, okay? Hindi natin titingnan ang seating capacity. Hindi category ng sasakyan, okay? Ang gusto nating maintindihan ay kung ano ang magiging lifestyle mo sa maintenance. Alright? Dahil magkakaiba ang technology nila, under the hood, magkakaiba rin ang kailangan nilang alaga. Okay? So, yun ang topic natin ha. Please take note. Silipin natin saglit ang website ng BYD Philippines. There are two variants for the Atto 3. Merong premium, merong dynamic. Yung dynamic, yung price niya is 1,598,000 pesos. Naaalala ko pa, it's still the same price when I first reviewed this car last year. Guys, if you are not familiar with the Atto 3, it's a full EV. It's also called BEV, right? Short for battery EV. Unlike Panchita, this one has no gas engine. So, pure electric motor lang talaga to at battery. Okay? So, walang makina, walang gas. Very simple and straightforward. The first PMS schedule is 5,000 kilometers or 6 months, whichever comes first. And then, ang mga susunod is every 20,000 kilometers or 12 months, whichever comes first. Wow, ang sarap. 20,000 every 20,000 or 1 year. Si Panchita every 10,000. Ang sarap nun, 20,000. So, ang layo ng matatakbo mo, birang-bira ka pupunta sa kasa para magpa-maintenance. On the first PMS, the mileage of this Atto 3 was 4,939 kilometers. So, konting-konti lang tatama na sa 5,000. So, sakto lang. Ang cost ng PMS was only, ayan, tingnan yung resibo, 2,688 pesos. If you look at the record here, wala namang pinalitan. Lahat inspection lang. Now, let's go to the second PMS. Ito naman bale yung pang 20,000 kilometers or another 12 months na schedule. Yung mileage niya dito is already at 29,680. Yung sa maintenance card niya, parang nagkamali sa pagsulat no? So, inassume ko na lang kasi nakalagay doon 2,968. Imposible namang bumaba galing sa 4,000 naging 2,900, di ba? So, inassume ko na lang na baka may zero yan sa dulo. But anyway, more or less nasa ganyan. Ginawa naman to February 21, 2025. So, meaning from August papuntang February. August 2024. August, September, October, November, December, January, February. Tama, 6 months. Ang taas na agad ng mileage niya, no? Anyway, ang binayaran niya sa second PMS is only 2,867 pesos. Grabe, ang mura naman. Okay, let's go to the third PMS. Yung mileage ng sasakyan ni Sir, nasa 39,320 kilometers na. The cost of the maintenance tumaas, 7,661.51. Tumaas pa yung lagay na yun Parang yun ang normal ko kay Panchita. So, tumaas siya kasi nagpalit ng brake fluid at gear oil. Damn. Nagpalit ng brake fluid at gear oil. Pero, mura pa rin. Mura pa rin yun Cheapest to maintain talaga ang full EV kasi konti lang talaga ang moving parts. Yun yung beauty dun Yun yung gusto kong i-share sa inyo 'Di ba? Kasi ang degas talaga maraming pyesa. Yung hybrid, marami ding pyesa. Yung plug-in hybrid, marami ding pyesa kasi nga electric motor and gas. Pero very simplified ang architecture niya and design. So wag mong isipin na kung ano yung dami ng pyesa ng gas or diesel engine, ganoon din kasing dami
doon sa plug-in hybrid at mas marami pa dahil sa electric motor. No. Anyway, ibang topic yon. Yung Atto 3 natin, umabot pa lang siya ng pangatlong PMS. Ang next PMS niya is at 60,000. Sabi sa akin ni Sir Cloud, nasa 48,000 pa lang daw ngayon yung mileage ng Atto 3 niya. Kaya etong PMS record natin hanggang third PMS pa lang. Right? So, ito na yung spreadsheet natin ulit. Ano? Ito yung spreadsheet na ginamit natin doon sa part 1. I created another column dito sa dulo. As you can see, meron na diyang color yellow sa dulo sa kanan, right? Para makita natin yung bigger picture. Ilalagay ko yung so this is the same spreadsheet that I used dun sa part 1. Ilalagay ko yung link dun sa description in case hindi nyo pa napapanood. Mas ma-appreciate nyo tong part 2 kasi ayoko nang ulitin yung mga sinabi ko sa part 1. Yung mga nakapanood ng part 1, mabobore na to at hahaba tayo dito mismo. So, please panoorin yung part 1. Okay. So, anyway, look at the new yellow column. Total cost of maintenance up to 40,000 PMS is 13,216 pesos and 51 cents. Yung 60,000 PMS niyan, baka bumalik lang sa 2,800. Kasi napalitan na yung brake fluid and gear oil eh. Ina-assume ko lang yun lang ina-assume ko. Pero, for our discussion purposes, ilagay na natin na pareho. Pareho nung third PMS. So, kaya ang nilagay ko dyan, 7,661 pa rin. Para may value. Pero tingnan mo naman, magkaano lang yun. The Atto 3 is cheaper than the Fortuner by 115,386.24 cents. It is cheaper than the Sea Lion 6 by 33,732 pesos and 62 cents. Kasi yung total ng Atto 3, inassume ko na nga lang na yung PMS4 is nasa 7,000. Yung total niya, umabot lang ng 20,878. Grabe mura, no? Guys, napansin nyo ba? Kanina pa ako nagsasabi na PMS cost or cost of PMS. Doon sa part 1, ang sinasabi ko, ang binayaran ni owner. Tapos sinasabi ko yung amount. Sinasabi ko lang na yun ang cost. Bakit? Kasi kung pag-uusapan natin kung magkano binayaran ng customer, wala siyang binayaran. Kasi ang daming voucher na binigay sa kanya ni BYD BGC. From PMS number 1, 2, 3, lahat siya naka-voucher. Ayan, kita nyo naman, hawak niya yung mga voucher. Tapos meron pa siyang voucher para sa 60 PMS. So kung tutuusin, ang cost ng maintenance niya, napakababa na nga lang, libre pa pala. So I think, siguro nung mga panahon na yun, 2024, maraming promos si BYD. Ayun, namimigay sila ng mga voucher, maintenance voucher. So I don't know kung hanggang ngayon meron pa rin. Alright? So anyway, nilagyan ko pa rin ng value dyan sa spreadsheet natin para makita nyo, may idea kayo. Pero kung titingnan nyo, dun sa part 1 kasi, ang nilagay ko dun na presyo for the Fortuner is kung ano yung actual na binayaran ng owner. So kung discounted na ang nilagay ko dun. So lumalabas, itong spreadsheet ko, medyo partida pa dyan si Atto 3. Kung pag-uusapan yung magkano binayaran ng owner ng Atto 3. Zero yan dapat because of the voucher. So anyway, hayaan na natin kasi yun nga, ang purpose natin is magkaroon kayo ng idea. Again, ulitin ko, yung sa Fortuner, year 2022 pa yun binili. So, ang mga presyong nandyan, from the very beginning nung binili. So, like I said, sa part 1, pwedeng may mga promos na rin si Toyota. Hindi ko alam. So, pwedeng nagbago na rin yan. Alright? So, again, pinaka-purpose, magkaroon kayo ng idea, ang daming line items, kung anong mga ginagawa sa isang diesel, kung anong mga ginagawa sa isang plug-in hybrid, at kung anong mga ginagawa sa isang full EV. Yun ang pinaka-point ng discussion natin. Silipin naman natin ang energy consumption ng Atto 3. So, ito rin ulit yung table ko. Right? Dinagdag ko yung Atto 3. Atto 3 versus the Fortuner and the Sea Lion 6. So, this particular Fortuner, yung average fuel consumption niya sa city traffic is around 6.2 kilometers per liter. Ito mismong pinag-uusapan natin na test drive ko na yan. Ginawa ko yan ng fuel consumption test within Metro Manila traffic. So, real number yan. Pagdating naman sa highway, kaya nung Fortuner umabot ng mga 12 kilometers per liter. Okay? Yung BYD Sea Lion 6 naman, yung mga bago sa channel namin, owner po kami ng BYD Sea Lion 6. Kaya, kabisado ko po ang fuel consumption yan sa city tsaka sa highway.
So, nakita nyo dyan, nakalagay 6 kilometers, no, yeah, tama, 6 kilometers per kilowatt pag city, pag highway, mga nasa 8 lang. Alright? So, ngayon, let's add the Atto 3. Now, honestly, we have not done a true test drive of the Atto 3. Okay? Kaya wala akong very realistic na number ng consumption niya. Pero, ang ginawa ko na lang dito sa spreadsheet natin, for discussion purposes, I will just base the electric consumption dun sa C-Line 6 in full EV mode, right? Which is 6 kilometers per kilowatt sa city and 8 kilometers per kilowatt sa highway. I think safe na yung assumption na yan. Bakit? Kasi ina-expect ko nagme-make sense na si Atto 3 would be more efficient kasi mas maliit siya at mas magaan sa C-Line 6. So as you can see on the table, when you reach 60,000 kilometers mileage, the Atto 3 will give you the same savings as the C-Line 6 because of my assumption nga against the Fortuner. Pero, take note, yung fuel cost or yung price na ginamit ko sa pag-compute ng consumption ng Fortuner dyan is 60 pesos per liter. Right? Magkano na ba presyo ng diesel ngayon? Nadoble na, di ba? So, again, just for discussion purposes natin. Ngayon, between the C-Line 6 and the Atto 3 naman, yung full EV mode ni C-Line 6, limited ka nga lang to mga 70 to 80 kilometers sa city. Kay Atto 3 naman, kaya niya ng umabot ng mga 400 kilometers and higher. Lalo na yung premium variant nito na mas malaki ang battery. So anyway, tingnan nyo na lang yung third table dyan sa baba for the savings kapag sa highway naman. So guys, 'di ba? In terms of maintenance, panalong-panalo talaga yung ano, no? Yung EV, yung full EV. Lalo na, if you can charge at home, yung rate na babayaran mo, yung pambahay na rate, 'di ba? Mura lang 'yon. At meron kang solar setup sa bahay, mas lalo pa. Grabe 'yon. So, kung nag-invest ka na previously para makatipid ka sa electric consumption ng bahay mo, idadagdag mo pa yung consumption ng sa kotse mo, baka mag-upgrade ka ng konti o baka meron ka ng sufficient na harvest sa current setup mo, panalo-panalo, di ba? Ang disadvantage nga lang talaga is yung range anxiety, no? Lalo na kapag sobrang long drive, kapag more than 400. Pero kapag mga 200, 250 lang, mga bandang baka hanggang Batangas ka lang or dito ka lang malapit sa Pampanga, mga ganong biyahe. Pero pagka tipong papuntang Bicol, papuntang Lawag, yung mga ganong kalalayo, medyo kailangan mo talaga ng planning kung saan ka titigil, saan ka magcha-charge. But then, yun nga, titingnan mo rin sa use case mo kasi gaano ka ba kadalas pumunta sa mga ganong kalalayong lugar. And another thing to consider, sa ngayon, dumadami na nagsuswitch sa EV, di ba? Dumadami na mga EV sa kalye. So ngayon, expect mo na rin na medyo palaging puno na ang mga charging stations. So yan ang medyo kailangan meron tayong foresight dyan. Okay? So hopefully, nakakapag-catch up yung mga establishments na nagpapa-install ng mga charging stations. Kaya nga kami kapag nagro-road trip kami, pag nag-Airbnb kami, parang ginagawa ko ng advocacy yun. Ini-inform ko yung mga may-ari or yung manager na, eto, maganda kung meron kayong saksakan para yung mga guests nyo makapag-charge habang nag-stay, habang natutulog, nag-enjoy ng resort nyo. And then, syempre, nandyan yung concern about the lifespan of the battery and the cost of replacing it. Sabi ni Google, ang cost daw ng battery ng Atto 3 is around 600,000 pesos. Yung natipid mo sa purchase price plus yung savings mo from the fuel, sulit na kaya yung 600,000 na gagastusin mo later? Ang tanong, kailan ba talaga kailangan magpalit ng battery? The LFP chemistry of the blade battery is designed to last over 3,000 to 5,000 charge cycles. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? For example, yung Atto 3 with a range of more than 400 kilometers. Sabihin na natin, in 1 week, nauubos mo yung 400 kilometers. So that means you charge once a week, meaning you charge 4 times a month, which is 48 times per year. Tama po? Nasundan? That's 48 cycles per year.
So, if the blade battery can last 3,000 to 5,000 cycles, sa 3,000 lang na cycles, divide it by your use case na 48 cycles per year, that's 62.5 years. Buhay ka pa kaya nun? So, sabihin na natin na malakas ka talaga tumakbo. You charge twice a week kasi imbes na once a week sa unang example natin. So ngayon, kalahatiin mo na lang. Yung 62.5 years, bali magiging 31 years. Kulang pa ba yun? Now, don't forget, minimum yung 3,000 cycles. Ha? So, sinasabi, pwedeng umabot ng 5,000 cycles. Now, do the math. Pinakita ko na sa inyo. Ilang taon yan sa 5,000 cycles? Tapos may magko-comment kung aabot daw ng 20 years. Ang ikli lang naman pala ng expectation nyo. The same concern no ng sa BYD Line 6. Hindi pa ganoon katagal ang BYD sa atin dito sa Pilipinas. Ano na ba? 2 years pa lang, no? Parang kasi nasanay nga tayo sa mga Toyota, sa mga Mitsubishi na inaabot ng 20 years. Yun ang mga comment sa akin eh. Aabot daw ba ng 20 years yan? So, parang yun ang nakasanayan natin. Tatanda ba yan ng ganyang katagal? So, 20 years versus 2 years now, medyo bata pa yung 2 years. Kaya medyo nag-aabang-abang pa rin ang majority sa atin, no? But then, take note that yung Atto 3, mas nauna pa yan sa BYD Line 6. So, ang mga Atto 3 dito sa atin sa Pilipinas, may mga 2 years na yan. Kumpara sa Line 6, parang mga 1 year and a half pa lang yata ang pinakamatanda sa Pilipinas. Sa Atto 3, mas matatanda. And eto, katulad nitong sample nitong kay Sir Cloud, mataas na rin ang mileage, di ba? So ngayon, wala naman tayong naririnig pa na major issue tungkol sa Atto 3. And with the current gas prices and the very tempting cheaper maintenance cost and yun na nga, the seemingly good performance so far nung BYD Atto 3, do you think you're now willing to risk and switch? From 60 dito sa computation ko, 100, ano ba? 120 na ba? Tama ba? 120 na ngayon ang diesel. Yeah, I understand. Di naman siguro habang buhay yung gera, di ba? Pero matagal pa yan. Matagal pa yan. Doble yung naging presyo ng gasolina. So, meron kang napakagandang sasakyan, nakapark lang dyan sa parking mo, di mo magamit-gamit. So, yun ang maiisip mo eh. May inconvenience ka, di ka marami kang isa-sacrifice. Titipirin mo yung ibang bagay para magamit mo yung sasakyan mo. Di ba? So, nandun tayo ngayon sa stage na yon. Sabi ng isang publication, nabasa ko lang, knee-jerk reaction lang daw yung rush ng mga tao ngayon to switch, to EV. Knee-jerk reaction lang daw dahil sa gera sa Middle East that is causing the fuel price hike, di ba? And then, sabi naman ng isang pang publication, kesyo daw ba may gera, bibili ka na kaagad ng EV. Tama naman sila. Dapat kasi, nag-switch na tayo noon pa. Before pa nitong gerang to. Matagal na nating alam na masyado tayong dependent sa oil. Nakailang Middle East conflict na in my lifetime. Bata pa ako, nakailang gera-gera na yan, di ba? And alam na natin, palagi tayong apektado tuwing tataas ang presyo ng gas. May direct hit agad sa atin yan eh. Di ba? Although, buti naman, di naman tayo na-involve sa bakbakan, but yung hirap, yung sakripisyo, yung pagtitiis mo sa nadala ng pagtaas ng presyo ng gasolina, nandyan eh. Di ba? Matagal na yan. Para tayong uto-uto ng mga superpowers eh. Parang tayo ang tagabayad kapag gusto nilang magpataasan ng ihi nila, di ba? Nakakapikon na, nakakaasar na. Yung mga nag-switch ngayon, hindi naman knee-jerk reaction yan. Matagal na nilang pinag-isipan yan. Nag-binge watching na yan dito sa amin. Inaral na nila yung mga computations na pinapakita ko. Di ba? Napabilis lang ang decision making nila dahil sa nangyayaring gulo na naman ngayon. Pero matagal na nilang pinag-iisipan yan. Okay, ang dami ko na namang sinabi. Anyway, ayan, I just provided you real data. Yun lang naman ang pinaka-main objective natin. Sana nakatulong. Again, it's your hard-earned money. It's your decision. Alright? Drive safe. Bye.
Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us. Ngayong 2026, we will bring you more Pru test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!